person by reason of accident. Usually, kung sino raw po yung medyo may nasaktan, laging inuuna natin bago yung mga sasakyan natin kung if ever na mayroong tao na nasaktan doon sa aksidente. Okay. Sa tamang distansya natin, from front and back, supposed to be dapat daw po ay at least 4 meters. Yan. Sa harap, 4 meters yung ating distansya na sinusundan. Sa likod, 4 meters din po dapat yung ating distansya. But, kapag naman tayo sa uphill road, o yung pataas, dapat daw po double 4 meters. Kaya bali 8 meters dapat po yung distansya. Kung tayo sumusunod sa isang uphill, o yung pataas sa kalsada, at least double. Sabi niya, if you think you are right, kung sa tingin ninyo na kayo ay tama, nasa tama, o gawin nyo. Diba? But, if that right may cause of loss of life, kung meron daw pong masasaktan, ano? If that right may cause a loss of life, kung meron daw pong masasaktan, supposed to be, dapat, masasaktan. Diba? Kalimutan mo yung right. Doon pa rin tayo sa mas nakakarami na kabubuti ng lahat. Diba? Doon pa rin sa mas may save tayo na may niligtas tayong buhay. Diba? Then sabi nga, you weigh that right. Kalimutan niyo yung tama na nasa isip nyo na kayo nasa tama pa rin. Kung meron naman tayo may maililigtas na buhay, kung hindi natin susundin, yung tama natin gagawin. In driving, it is better to be safe than to be right. Lagi unahin natin yung kaligtasan ng bawat isa before tayo gawin natin. Alam natin na nasa tama ang ginagawa natin. Ano? Okay. Okay, land transportation related special law. Usually, yan po yung mga ginagamit natin karaniwan o pang-araw-araw na gagawin natin kapag tayo ay nagdadrive. Sabi nga, okay, first, sabi nga dito, Public Act number 87 of yung Philippine Clean Air Act. An act providing for a comprehensive air pollution control policy for other purposes. Kaya nga, supposed to be, yung Philippine Clean Air Act, o yung ano natin, ini-impose po ni DOTR, o kaya nga, sabi sa Philippine Clean Air Act, hindi tayo makapagpa-register ng ating mga motor vehicle if hindi yan dumaan ng emission test ang tinatawag. Emission test, mga pang-smoke belching before tayo magpa-register ng ating mga sakyan. Ano, kapag hindi po yan na usually ang smoke belching nangyayari tungkol sa mga sasakyan natin, minsan na kulang sa maintenance, nagiging mausok. Ano, pag yung ating sasakyan hindi naalagaan natin sa maintenance, nangyayari, mausok siya. Kapag po yan ay na-check-one ng emission test natin, tulad sa amin, sa Makati. Sa amin, between Pasay and Makati, before ka pumasok ng Makati, meron doon mga enforcer na chine-check muna kung ang sasakyan ninyo ay malinis ba ang binubugang usok. Pag yan ay hindi pumasa, automatic, yung na agad. Yan, ito po yung penalty niya. Sabi niya,
Kapag nahuli kayo for smoke belching, first offense pa lang exceeding 2,000. Second offense, exceeding 4,000. Third offense, first 1 year suspension of your motor vehicle registration, plus a fine not more than 6,000. Yung succeeding offense nyo, suspension of your motor vehicle for 1 year. O kaya yan, sabi nga, o alagaan natin, if ever na ang isang sasakyan ay nakapasa kasa smoke belching. Ano? Then next is ating Republic Act number 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999 implement an act requiring the mandatory compliance by the motorist of a private and a public vehicle to use seatbelt devices and requiring vehicle manufacturers to install seatbelt devices in all the manufacturers' vehicle. Actually, sa ngayon, all manufacturers, dealers ay nire-require po na mag-install sila ng seatbelt before nila i-release yung kanilang mga sasakyan. Yan yung mandatory na na lahat ng sasakyan is labas ng mayroon ng seatbelt. Sabi niya, drivers and passengers must wear seatbelt. Manufacturers, assemblers, bodybuilders, distributors, and dealers of motor vehicle must install seatbelt. Posting of approximate signage on public or for hire vehicle. Kaya ito yung mga public utility vehicle ay nire-require na maglagay ng seatbelt. Kaya nga, even though kayo, na mag-start ka pala magpareho, pag tayo po ay nagsuot sa ating driver seat, unang-una natin ginagawa ay yung pagsuot ng ating mga seatbelt. Ito po yung purpose natin kung bakit tayo pinagsusuot ng seatbelt, kung bakit tayo kailangan magsuot ng seatbelt na yan. Maiwasan natin yung pagbugbog doon sa ating steering wheel. Di ba? Okay. If ever kayo daw ay hindi nakasuot ng seatbelt, is may fine kayo 1,000 pesos. Sa second offense, 2,000. Third is succeeding offense, 5,000 plus 1 week suspension. Sa approximate signage in your public utility, sa mga public utility, both the driver and the operator ay pinagpa-fine ng 3,000 pesos if sila ay hindi nakasuot ng seatbelt. The Republic Act number 8794 or yung motor vehicle charge law o yung anti-overloading. Usually, sa anti-overloading, an act of placing a motor vehicle usually charges orders of all types of motor vehicle for other purposes. Kaya usually dito sa atin, sa overloading, medyo mahirap ma-detect. Pero ako po yung nag-instructor ako sa Singapore, bago pumasok pa lang yung mga truck, may platform po doon. May platform, andyan. Before sila pumasok ang highway, tinitimbang muna yung mga trucks. Then, kapag pasa sa timbang, okay, diretso. Dito sa atin, para nalalaman yung overloading. Kapag bumaliktad laro sa diversion. Diba? Kapag siya ay na-aksidente na, sige na, ay, kaya pala bumaliktad si truck, kaya pala nasagasan ng iba. Kasi, overloaded yung kanyang karga. Di ba? Usually, ang overloaded dito sa atin, wala kang tayo magtimbang. Di ba? Na mahirap ma-detect kasi usually, ang mga businessman dito sa atin, sige, karga. Hanggang kaya doon sa truck, iskarga nyo na ikarga yan. Di ba? Hanggang kaya may shoot. Sige, bakit? Hindi sila matugin sa biyahe. Sinusulit nila yung biyahe nila. Yan. So sa Singapore, okay nakapag-work doon as a practical instructor din. Nag-work ko as a practical instructor for 5 years. Doon ko nakita yung kakaibahan ng disiplina ng driver doon at saka dito. Doon, alam nyo, kapag may tumawid sa PWD, pedestrian, alam nyo yung driver mismo bumababa doon sa driver niya at tinutulungan niya yung sa PWD tumawid doon sa pedestrian.
Oh, dito sa atin, hindi. Tigil lang yan. Di ba? Although doon sa Singapore, doon ko nakakita yung isang tao na PWD na naka-wheelchair. Nakakasakay silang mag-isa doon sa bus. Bakit? Yung platform po ng bus, pagbukas pa lang ng pinto, yung mismong gutter at saka doon sa mismong step ng bus, pantay. Kaya pag nag-wheelchair siya, diretso papasok. At yung mismong wheelchair niya, meron pong mismong pwesto para sa mga PWD. Doon lang sila nakapwesto. Although sa atin dito, wala. Kaya medyo, yun kaya, meron lang dito. Pasok ka ng mall. O meron dito sa atin, tahanan para sa mga PWD at para sa mga wheelchair. Diba? Pero sa mga bus, wala. So kaya doon sila, kahit yung mga senior citizen na wheelchair, nakasakay mag-isa nang walang nagtutulak. O doon kasi, doon nga, sabi ko nga, ibang klase rito Singapore kasi doon, nakagyung na ubak na talaga, nagtatrabaho pa rin. Binibigyan nila ng work kasi doon eh. Diba? Kaya pala nasasabi sa inyo sa overloading, yung disiplina ng ibang bansa ay wala tayo. Yun ang wala sa atin dito yung disiplina ng overloading. Pero dito, tulad dyan, sa bus. Sa bus, makikita lang dito, bihima pa yun. Makikita mo minsan, kapag ang bus ay standing division, o wala na yung seating capacity. Usually kasi sa bus, seating capacity lang yan dapat. Pero kapag may nakatayo, overloaded na yun. Di ba? Usually sa amin, marami yan sa Manila. Lalo na pag rush hour. O nakatayo na, wala nang magagawa kasi pero yung po ay overloaded na. Kaya lang, kapag rush hour, talagang medyo yun ang kulang dito sa atin kapag rush hour na. Kaya, minsan pag rush hour, hindi na rin pinapansin yung mga traffic enforcer if ever yung isang bus, minsan o sa jeep, overloaded na. Minsan nakakapit talaga sa balwak. Overloaded dito. Kasi minsan dito nakakita ko sa Bansalan. Sa Bansalan, doon, pagpapuntang magsaysay, makikita mo talaga doon ang pasahero, abot hanggang bubong ng jeep. O yun, overloaded pa rin yun. Kasi pero nakakarga pa rin. Di ba? Although dito lang, nakikita niyo sa Davao, mismo sa Davao, hindi capacity lang. Although kasi marami nang huli. Pero kung makapunta kayo sa ibang mga probinsya dito sa Mindanao, kaya nakita ko nung ako yung commercial sa ibang probinsya sa Mindanao, although kahit sa bungkol ng jeep o ng for-hire, nalalagyan ng pasahero dito. Yan. Ano? Nilalagyan ng pasahero. Sa overloaded, it prohibits all types of motor vehicle registered LTO to exceed in gross vehicle weight. Ano? Capacity. Yan. Dapat mga overloaded na yan. Purpose of valuing the gross weight for road safety to prevent the premature deterioration of the road, to prevent smoke belching due from the overtasked engine. Yan, isa yan. Okay. Then, sa Republic Act number 10054 or yung motorcycle helmet. O kasi, doon, tama ko lang. Wala naman sa inyong bumotor. Basta ito, all motorcycle rider backrider shall at all times wear standard protected motorcycle helmet while driving whether long or short drives in any type of road and highways. Yan mga klase ng helmet. As long na siya po ay along Philippine Standard and ICC. O yan po yung mga penalty if ever na hindi substandard yung mga helmet. Then, if ever kayo nahuli ng walang helmet, ito po rin po yung mga first offense niya, 1,500. Second is 10,000. Third is 5,000. Okay. Sa Republic Act number 10586, yung Anti-Drug and Drug Driving Act. No? An act penalizing person driving under the influence of alcohol, dangerous drugs, and similar substances, and other purposes. Kaya nga, mahigpit ko pinagbabawal yung pagdadrive natin na if ever tayo ay under the influence of alcohol. Yun. Dito sa atin, medyo may kaluwagan pa rin yan. Usually, ang kawawa kasi dito, hindi yung kasing na nagmamaneho. Yung madadamay nilang inosente, ano, yung makakasalubong nila na iba. Usually, alam nyo rin sa bansa Singapore,
Doon kayo nandun. Doon, sa isang bar, o doon sa isang bar, kapag nag-inom kayo sa bar, 100% yun. Paglabas ko ng bar, susundan ka ng tingin ng mata nung may-ari ng bar. Hindi na. Kung kayo ang mismo magmamaneho ng sakyan mo. Pag kayo mismo yung magmamaneho, sa inyo yung naman, tatawag ka nun sa police station. Pauhuli kayo na kayo yung mamaneho. Bakit? Kasi doon, kapag nahuli, yung isang driver na under the influence of alcohol na nakakainom, i-verify yun sa nag-inom na bar. Kapag hindi ito tinipid yung may-ari ng bar, pati po yung may-ari ng bar, nakakasuhan, nakakapag-penalty sila lang almost $1,000, sila $4 yung penalty nila. Kaya doon may pit. Kaya doon pala makikita mo sa bar. Lahat ng bar doon, paglabas mo pala ng pintuan, nandun, nakalagay sa mga truck. Basket, kasi driver for hire, telephone number. Kaya kung kayo mag-iinom at walang ibang magmamaneho, tatawag ka lang sa mga driver na yun. Pupunta kami sa mga ibang driver. Ganun doon. Dito sa atin, hindi. Di ba? Wala siya kaya. O, malalaman ulit. Paano nalaman na ang isang driver sa atin ay nakakain mo? Usually, kahit na kumigiyok, babayaran din, di ba? Pag na-accident nila. O pag may nabangga na, o sa kakakasuhan ng under the influence of alcohol yan. Di ba? Okay. It prohibits and penalizes any driver who is under the influence of alcohol, drugs, and similar substances while driving. Sabi niya, late struggling, making sudden step, overspeeding, swerving, waving, swelling yung under the influence of alcohol. Diba? Then, sa iba pa sa ulit, horizontal gaze. Yan, check. Walk and turn. One leg stand. O usually, dito, yun, kapag medyo kahina-hinala, isa driver, yan, tatlong bagay na pinagagawa sa kanila. Then, yung ating namang 0.5 o yung pag-test, yung level of alcohol, if ever the take ng alcohol ay sumobra ng 0.5, automatic siya po ay confiscation and automatic revocation of driver license. Kanyang makakuha agad ng penalty. Automatic revocation agad. Ano? Driving under the influence of alcohol pa rin. Kapag nahuli kayo ng result, wala namang nasaktan, walang nasugatan. Pero nakakain ka, pag nahuli ka, meron kang 3 months imprisonment plus fine of 20,000 to 80,000. Driving under the influence of alcohol resulting in injuries. May nasaktan, may nabangga ka, napilayan, tapos under the influence ka ng alcohol. Ang penalty is provided by the subparagraph 3 months imprisonment, whichever is higher, fine ranging of 100,000 to 200,000 po yung penalty. Kapag kayo ay naka-accident at napilayan nyo yung nabangga nyo. Diba? Kapag naman daw po kayo ay driving under the influence ng alcohol pa rin, nangyari, napatay, nabangga mo, namatay mo yung nabangga mo. Yes, ang penalty is Article 249, short temporal, the revised penal code, and a fine ranging from 300,000 to 500,000. Kaya, mas malaki po yung penalty if ever kayo ay under the influence of alcohol. Ano? Non-professional driver license, sa first conviction pala na kailangan kayo, automatic 12 months suspension kapag non-professional. Sa second palang nahuli, sa palang kayo, automatic revocation. Kapag naman kayo isang professional driver license holder, yung first attempt po pala na driving under the influence of alcohol, automatic revocation agad ang inyong driver license. Ano?
Public Act number 1066, a children's safety on motorcycle. Yan, sabi nga, children are banned from riding motorcycle unless they can comfortably raise the foot peg, wrap their arms and drivers, and wear a protective helmet. Supposed to be, yung dito sa picture na to, ito po yung bawal na bawal. No? Na yung bata, sinakay ninyo sa gitna. Usually, dapat daw po, ang bata, pag may okasyon, dito sa likod ng driver, isa lang. Then, dapat abot niya yung foot peg. Tungan. Then, ang penalty niya is 3,000. Second is 5,000. Third is a civil offense is 10,000. Plus suspension of driver license for 1 month. Yan po yung if death and serious or less serious injuries of a child or any person, plus 1 year imprisonment without prejudice. Kaya mas mahirap iangkas po ang bata. Mas malaki yung penalty at malaki ang pananagutan ng isang driver ng motorcycle kapag na-accident niya at angkas niya ay isang bata. Republic Act 10913 or Anti-Distracted Driving Act. Sabi nga, it prohibits and penalizes any driver who is distracted while driving or while temporarily stopped. So, kahit nasa stoplight, kasi halimbawa, sa stoplight po, oy, red, yung stoplight, nakahinto kayo. Ngayon, bilang na green, sagutin mo, ay, bawal po yun. Unless nandun kayo sa kalye, pare, kahit sabi mo, stop naman eh. Oo, bawal pa rin yun. Malaki-laki yung penalty niyan, 5,000. Kaya kahit po yan daw nandun na, hindi nyo pwedeng hawakan yung sa inyo unless ilagay nyo sa shoulder. Kaya nga usually, ang sasakyan, either doon sa kanyo, pwede naman yun, i-bluetooth nyo na lang, or meron pa na handspring, yan, pwede nyo gawin yung cellphone nyo while driving. Ano? Yan. So first offense, 5,000. Second, 10,000. Third offense, 15. O, paano ba alaman na ako'y second offense na? Doon sa inyong LTMS account, lalagay doon kung ilang beses na kayo nakahuli sa paggamit nyo ng cellphone. Kaya lalabas doon, meron pala akong first offense sa LTMS account ko. Then, pangalawa, makikita ulit doon, LTMS account. Gumamit ko ulit ng cellphone, dito ka na sa 10,000. Pangalawa mo na. Di ba? Kaya, napakalaga yung pag kayo nagdadrive, huwag nyo muna gamitin yung cellphone nyo. Kung gagamitin nyo, ilagay nyo sa tabi. Para nyo sa kayo. Then, penalty of 30,000 and suspension of driver license for 3 months shall be imposed upon the driver of a public utility vehicle. 30,000 penalty yan. If ever na isang school bus driver ay gumamit ng cellphone, yan, habang siya ay nagmamaneho, yun po ay 30,000. School service vehicle, common carrier holding the volatile, flammable, or toxic material, yan po ay mas malaki ang penalty na gumamit ng cellphone while they were driving their motor vehicle. Public Act 10916 o Road Speed Limiter. Well, ito mga bus namin sa Luzon, PUV. Meron pa mga road limiter. Sabi na, it detects a plan ng speedometer. Nakalagay po yan doon. Kapag dating na 60, tut, nag-a-alarm na. Yun po yung mga PUV sa amin and bus. Dito naman wala pa. Bibigyan ng warning. Kaya hindi pwede magmabilis. Yung isang public utility vehicle, nilalagyan po yun ng speed limiter. Install the speed limiter to certain types of PUV. Kapag wala man speed limiter, ang isang PUV, ang penalty niya 50,000. May speed limiter na, problema, di malagana, o ganun pa rin siya. 50,000 pa rin yung penalty niya. The Republic Act 11229, Child Safety Motorcycle ito yung pagpupo. A child 12 years old must sit in the rear seat of the motor vehicle with standard child restraint. Sa likod. Basta daw po, pababa, dapat po na a child restraint system na upuan sa likod ng bata. Republic Act number 11
235, motorcycle crime helmet. Yung dito kasi, kaya tinaasan yung penalty nila sa motorcycle. Kasi usually nandiyan yung motorcycle, riding in tandem, snatching. Kaya mas malaki po yung penalty niya kapag ang isang sasakyan ay ginamit sa krimen. If a motorcycle is used to the commission of a crime constituting a great felony under the revised penal code, owner and driver back rider, requisite temporal 12 years and 1 day to 20 years. Requisite temporal imprisonment for at least 30 years. If a motorcycle used in the commission of a crime constituting a less grave felony or light felony, provision correction 6 months and 1 day to 6 years. Prison mayor for 6 years and 1 day and 12 to 20 years. If a series of motorcycle is used in the commission of a crime, maximum penalty of the relevant crime of the offense. If death or serious physical injuries, reclusion temporal imprisonment for at least 30 years. Ano? Yung erasing, lettering, yung medyo may malaki penalty sa motorcycle. Yung parang na erasing, tampering, adhering, covering, sealing a number plate of a motorcycle. You'll be fined of 50,000 to 100,000 plus 6 years and 1 day to 20 years or both. Diba? Dapat daw po ang plate number ng motorcycle, ganyan malilinaw makikita natin sa NCR, Region 3 and Region 11. Okay, Jow. Okay. Simulan natin ha. Punta rito, lahat, igatelo tayo. Revised schedule of fine and penalty for violation of fines, rules, and regulations.